Hello po, greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Hello po sa inyo mga kapatid this is our preaching replay in YouTube channel. Actually, it's already 1:30. Hindi natin maipopost yung video kanina dahil po yun po ay nasa FB. So, decided to create another video para naman po sa mga manonood ng replay natin sa YouTube. Hello po sa mga kapanood nito. Naway maranasan po natin ang pagpapala ni Lord. And before we start, let's pray. Yan natin ang presence ng Holy Spirit. Okay? Heavenly Father, we thank you for this wonderful day, this opportunity na makalapit kami sa iyong banal na presensya. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Welcome ka namin, banal na Espiritu. And we ask for wisdom, guidance and understanding, at binubukas namin ang aming puso at isipan sa iyo. Ikaw po may kakayang humipo sa amin. So right now, we pray for your anointing. And while watching this video, maranasan po namin ang biyaya at pagpapala na galing sa iyo. At kinocover namin ang iyong blood ang bawat isa sa amin na nasa mga tahanan na nanonood at sa mga ibang tao na makapanood nito, Panginoon, ang paghipo po na inyong kapangyarihan ang maranasan. For your glory, kinikilin namin katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, before we start, let me say this na gusto po natin bigay ng request. First is, please like the video and then click subscribe and share it to your friend. Okay? Press the click button, subscribe, and share to your friend. Kung meron po kayong natutunan dito sa message, pwede po kayong mag-comment. Okay? So, ayan po. Ang mensahe po ng Panginoon na ating pag-uusapan for this afternoon ay may pamagat po na the Lord's Deliverer o tagapagligtas ng Diyos, anong Panginoon, the Lord's Deliverer. Ito po ay hango po sa aklat ng Hukom chapter 3 verse 15. I'm gonna use ang salita ng Diyos, NIV Tagalog translation. So ganito po ang sabi: muling humingi ng tulong ang mga Israelita sa Panginoon at binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya ay ang kaliweteng si Ehud na anak ni Gera na mula sa lahi ni Benjamin. Ipinadala siya ng mga Israelita kay Haring Eglon ng Moab para ibigay dito ang buwis ng Israel. So, may subtopic po tayo. Pamagat po ng subtopic natin is the one who executes God's deliverance. The one who executes God's deliverance. At ang supporting verses po natin is almost the whole chapter 3 ng Hukom. We will start from verse 15 to verse 30, pero may mga tatalunan din po tayong verses. Pagpupukusan lang po natin yung pinaka mga topics na itatakil po natin sa oras na ito. Gaya po na nabanggit natin kanina, ito po ay istorya ng mga Israelita. Dito po sa Book of Judges, ang mga ginagamit ng God is mga judges or leaders. Panahon po ni Joshua, nasakop na nila almost lahat ng territory nila o yung mga mamanahin nilang lupa. Dumating po sa point na mahina na si Joshua. At pinagbilinan na siya ng God, marami pang lupang hindi nasasakop. So, inutusan niya yung buong lahi ng Israel para sakupin yung mga remaining territories. Bago mamatay si Joshua, nagbilin siya sa mga Israelites na sumunod, maglingkod lamang sa Panginoon. At doon nga po, sikat na sikat ang terminology sa Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. So, gumawa din sila ng pillar to make sure na hindi po makalimutan ng mga kababayan na Israelites na sila ay maglilingkod lahat sa Panginoon. Nung mamatay po si Joshua, yung natirang kasama niya mga kalahi niya, naglingkod lahat pa yun sa Panginoon yung mga Israelites. But after na malipol po silang lahat, here's what happened. Wala na pong naglingkod. Yung sumunod na lahi is hindi na i-train. So, ano pong gusto nating sabihin? Alam niyo, minsan tayo, mga magulang, yung mga anak po natin, it's our responsibility to train them. For they are the next generation. Kanino pong trabaho yan? Sa atin po. Yes, tayo dito sa church meron tayong J12, may mga pagtuturo tayo. Yan po ay tulong lamang, supplemental. Kasi po ang totoong may trabaho po niyan ay tayong mga magulang. Ako po bilang, siguro tumatagi na rin nanay, tatay, dahil dalawa na ako magkapatid, no? Yung kuya ko po yung may asawa na. Responsibility ko pala yung kapatid ko na pangaralan o i-monitor siya, akayin siya, itulak sa Panginoon.
alam nyo kasi wala po ibang gagawa niyan kundi po tayo. Okay? So, ito yung nature. And may dadating na judge, ililigtas sila, and then pag namatay yung judge, sasaway na naman sila. Ito yung istorya po ng isang tao na hindi na i-prepare ang heart, hindi na taniman ng salita ng Diyos. Okay? So, yun, makikita natin ganito yung nangyayari pala sa isang lalo sa mga Kristiyano. Ano po? Ngayon, ang mga pag-uusapan po natin ay nahati po sa 3 points. So, hayaan po natin na mapagpala po tayo ng mga salita ng Panginoon. While doing this, ang unang point po is, point number 1, God uses a leader. God uses a leader. Sabi po sa verse 15, basahin natin muli. Sabi po ay muling humingi ng tulong ang mga Israelita. Now, listen to the word, muling humingi ng tulong. Bantayin yung word. May mapapansin kayo, yung word is muling humingi na nagpapakita na hindi talaga sila dumipende sa Diyos. Sa madaling salita, sinunod lang sa Diyos. So, ayun. Nung narasan na ng paghihirap, doon lang sila umingi. Ano yung kapatid, unang lesson dyan? Bakit unang makikita mo totoo? Ba't ba kailangan pa natin tumaan sa hirap para lamang humingi sa Panginoon? Sometimes, ayan, ito yung mga nararanasan natin, naranasan ng buong mundo. Pare-pares tayo pinadaanan dito. But alam nyo, sometimes, kailangan pa nating dumaan sa hirap, yung lumayo pa sa Lord, para lamang, pag naghirap na at saka hingin ng tulong sa Lord. Ay, ang maganda po dito, tuloy natin sa talata, umingi daw sila sa Lord, binigyan sila ng isang tao na magliligtas sa kanila. Siya ang kaliweteng si Ehud na anak ni Gera mula sa lahi ng Benjamin. Ipinadala siya ng mga Israelita kay Haring Eglon ng Moab para ibigay dito ang buwis ng Israel. The second point is this, so sa unang punto, minsan tayo, 'di ba, sabi natin ay humihingi lang ng tulong kapag nahihirapan na, doon na lang babalik sa Lord. Another thing is this, ang Panginoon po nagpadala ng leader para iligtas ang Israel. Ang pangalan niya ay si Ehud. Here's the point, kapatid, dito kasi tumawag sila kaya tinugon sila ng Panginoon. Humingi sila ng tulong. Nagpakumbaba sila. The word is, kapatid, kung tayo po, hindi po tayo magpapakumbaba sa pamamagitan ng paglapit, pag-amin ng mga nagawa nating kasalanan o pagkakamali sa Panginoon. Hindi natin i-admit, hindi natin babaguhin ang ways natin, ang isip natin. Hindi po tayo tutulungan ng Diyos. Okay? Ayon dito sa talata na pinag-uusapan natin. That's point number 1. Pangalawang katotohanan, makita po natin dito, ang ginagamit po ni Lord na magligtas ng kanyang mga anak o ng mga tao ay isang leader. Okay? Let me repeat. Ang ginagamit ng Diyos upang magligtas ay ang kaniyang mga leader. Yes, that's right, kapatid. Ang ganda ng word, hindi siya gagamit ng ibang tao. At ito pong mga leaders na ito ay mga pinili ni Lord, prepare ang heart, willing na sundin ang ipinagagawa ng Diyos. Okay? So, this man, Ehud, by the way, ang pangalan po ng Ehud is unity. Something like that. Union. Yan. Pinag-isa niya yung buong Israelites. At alam niyo, nakaka-bless itong mama na ito. Siya po sa mga naobserbahan kong, sa mga judges na nakasulat po dito sa Book of Judges, siya talaga, nung gumalaw, napag-isa po niya yung buong Israelite people. Okay? So, ituloy po natin yan. Ulitin ko lang po, point number 1, God uses a leader. Okay? Point number 2, the leader must have a weapon. The leader must have a weapon. Ang isang leader ay dapat mayroong sandata. Letter A, a knife or a sword or a dagger. Again po, sabi naman sa susunod na verse, verse 16, bago siya umalis, gumawa siya ng isang espada na magkabila ang talim na may kalahating metro ang haba. Itinali niya ito sa kaniyang kanang hita sa ilalim ng kaniyang damit. Kung nakakita po kayo ng itak, ganun na halos yung half meter. Kasi po ang kalahati ito, hindi pa kayo kamay ko, hindi makikita sa video dito sa ganyan ho yan. Na kaya pagka mo siya kinalahati, yung haba po ng itak natin or gulok, ganun ho siya. So
kung nakakita ho kayo ng dagger, nakapanood po kayo ng Assassin's Creed, lalo yung palabas na The Mummy Returns, yung naglaban yung dalawang babae sa harap ng pero, yun po yun, yung dagger po na yun. Kadalasan, ibang term din nila dyan is thieves knife. Ito po yung meron daw na gumawa si Ehud. Okay? Ano po yung makikita natin dyan sa talatang ito? Ito yan kapatid, ano ba ang una? Meron ka bang sandata matagal nang inihanda na magagamit mo sa pagkakataong ito? Okay? Sa mga nakakapakinig po, lalo po sa mga cell leader, alam nyo tayo daw ang gagamitin. O, tayo po ng mga anak ng Diyos ang gagamitin. Especially mga cell leader. Listen. Now, kung ikaw ay cell leader, dapat may espada ka or dagger. At ang point dito, meron ka bang matagal ng hinasang espada sa buhay mo na magagamit mo sa panahon ito? Wow, ganda na sinasabi ng Holy Spirit. Listen to me. Ano ba ang hinahasa sa atin? Simple lang. Alam niyo kung ano? Spiritual life, pananampalataya natin sa Lord. So, paano paraan? Prayer, devotion, cell group, worship, training. So, yun lang kapatid, doon lang sa basic na. Actually, habang nasa bahay tayo, marami iba din natin magagawa. But listen to this. Yung prayer, devotion, yan po yung top of the list na dyan dapat tayo hasain. Tingnan ninyo mga kapatid, yung gumawa daw talaga siya ng sandata na magagamit niya. Mga kapatid, ang ganda ang leader dapat may sandata. But listen to me. Bukod dyan sa aktual na sandata, o dito pa sa sandata, alam ba kapatid, nilagyan tayo sa pangalawang katotohanan, nilagyan tayo ng sandata ng Diyos. Alam niyo po kung ano? Yung tabak ng Diyos na sinasabi po sa Ephesians chapter 6, verse 12 to 14, hindi ako nagkakamali, o yung last verse po doon, hanggang 15, at ang sabi doon yung tabak ng Diyos o yung Word of God, which is the Bible. Kapatid, binigyan po tayo, meron tayong sandata spiritually, which is the Bible. Sandata para magbago ng buhay, wasakin na ang forces ng kadiliman sa buhay ng mga tao, sa buhay natin, magpalaya ng mga tao, magdala ng good news ng gospel sa buhay po ng bawat isa. Alam niyo ba mga kapatid, bukod ba dyan, balikan lang natin sinabi natin kanina, ito po yung katotohanan. Ano pa ba yung pwedeng masabing tabak sa buhay mo? Ayan. Pwedeng skills, pwedeng talent, pwedeng isip, pwedeng talino. May nabalita akong testimony na isang, nakalimutan ko, hindi ko alam yung pangalan, inuwento lang po sa akin, hindi nakapag-aral. Okay? I think grade 1 lang ang inabot niya. Hindi pa siya Kristiyano. Natuto lang magbasa, hindi marunong magbasa magsulat, ito pa. Natuto lang magbasa sa pagbabasa ng King James Bible. Alam niyo naman ang King James Bible, malalim. Yung mga words dyan is ancient English. Sometimes kanda bali-baligtad na ang tang mo. Pati yung Tagalog, ganun din. Doon siya natuto yung English translation. Sa ibang bansa doon, somewhere sa Saudi. I think, siyempre, bawal ang Bible doon na patago ang pagbabasa. Anyway, nabigyan siya ng kopya. Nakakilala sa Panginoon sa madaling salita. Alam niyo po itong taong ito nagsikap, nahasa ho siya magbasa at sumulat ng Ingles. Okay? Sa maniwala kayo sa hindi, tumagalong panahon, siya po ang author ng isang, nakalimutan ko ang brand ng Thesaurus and Dictionary, na ang kanyang mga estudyante, mga doctorate, mga matatalino. Hindi ho ba nakakamangha yun? Anong ginawa? Miracle ng God? Walang karunungan. Kasi po sabi po ng Bible, yung mga mangmang daw, humingi daw ng karunungan sa Diyos, bibigyan niya tayo. Yun po ay pangako niya po sa atin sa Aklat ng Santiago. And kapag inibig mo daw ang karunungan, sabi ni Solomon sa awit na kagaya ng ginto, at pinapanahalagaan mo to, may gagawin yan sa buhay mo. So alam nyo yun, yung naging sandata po niya yun. Marami po mga sandata, pwede pagluluto, well, yung iba siguro sa atin mga young people, lalo medyo bata-bata, pastor, pogi, at saka maganda. Kapatid, okay, sige, sama natin yan. Siguro kasi kakapanood mo ng Korean novela, no? At yan ang, well, iba naman siguro pastor, ma-appeal po ako. Okay, sige.
Ano ba ang tama? Pagka ma-appeal, nagamit mo sa positive, ang tawag na dyan, influence. Okay? Or popularity. Pag nagamit mo sa mali, hindi rin maganda. Okay? Hindi rin maganda. Bigyan ko ng example. Ito isang wisdom. Dito ang Lord naghahanap ng leader na gagamitin para sa kapurihan. Pag hindi ka nagamit, kapatid, tayo, si Satanas gagamitin ka rin sa mali. Bigyan ko ng example. Hindi ko alam kung napanood mo niyo yung lalaking kababayan ho natin. Umuso dito yung marami kasi nagpo-post di ho ba sa online, lalo dyan, FB Live, tumutulong sa mga mahirap. Meron dyan yung lumait yata sa mahirap na nasa sasakyan siya tapos nagpapaypay ng mga lilibuhin na lumabas lahat ng mahirap dyan, sasampal ko sa inyo to. So, yung unang palabas ng video po niya, marami talagang nagalit. May mga nag-respond din ng video na talagang hindi magagandang salita talaga inabot niya. Ano? And then, nag-release po uli siya ng pangalawang video na humihingi ng sorry. At ang sabi ko niya ay ganito. Siya ho rin pala yung mahirap din. At yung video ho pala is intended lang talaga dun sa private group nila sa FB. Yung group yata nila yung parang payabangan, ganun. I think narinig ko ay marami talagang hindi magaganda daw mga words na ginagamit nila. Private use lang. Parang yun yung part niya. Play lang yun, hindi talaga totoo. So makatuwid, yung ginawang video, ipinost nung kasama sa public. Ayun, humingi ng sorry at ang sabi niya na, pare, pwede pakibura mo na lang yung ano. So, ala na rin, kumalat yung video, galit pa rin yung tao sa kanya. So, what's the point here? Alam mo, minsan pagka hindi pinagagamit sa Lord yung talent mo, magagamit sa mali. Ibang yung purpose mo sa buhay hindi mangyari. Alam niyo, ako naniniwala yung mga taong ganun. Kailangan lang ng tamang influensya. Dalawa po kasi ang mag-i-influensya dito sa atin. Ano ko una? Ang Diyos. Siyempre, pangalawa si Satanas. Ngayon, siguro ito ang ano sa atin. Mamili tayo, kapatid. Okay? Wisdom ng Banal na Espiritu. Mamili ka. I believe, kaya ka nanonood nito, pinipili mong gabayan ka, pangunahan at ma-influensyahan ng puwersa ng Diyos, which is ang Banal na Espiritu. Naniniwala ko na gusto mo mag-ari sa Lord Jesus. Okay? Amen? So, okay, tuloy natin. Sa ganda ng word, dapat daw may sandata tayo na pinapagamit natin sa Panginoon. At letter B, kung sa letter A po ay meron siyang espada na half meter ang haba, sa letter B naman meron din siyang strategy. Basahin po natin yung mga susunod na verse. Ano po? Ang sabi po naman sa verse 17, nang naroon na siya, ibinigay niya ang buwis kay Haring Eglon na napakatabang tao. Haring Eglon, ito po yung king ng Moabites. So, ang kanyang physical appearance daw is just like, alam niyo, obese. Yun. Hindi ko alam kung nakapanood ho kayo. Diyan ho sa bansang Bangladesh, may ipiniture ho dyan yung pinaka mataba at mabigat na tao. Yung sobrang obese na. Alam niyo ho ba yung master's bed? Hindi na siya magkasya, hindi na rin makatayo. Ganun, napakagrabe ho nung nama. Siguro ganun-ganun ang itsura nitong hari na to, sobrang laki, mga 400 kilos. Can you imagine tao, titimbang ng 400 kilos, no? Kasi puro kain. So, tandaan niyo yung sinabi ha, yung detail po nung yung kalahating metro yung haba nung ano ng espada, kasi may point yun. Verse 18, ganito sabi, nang maibigay ni Ehud ang buwis, pinauwi niya ang mga kasamahang nagdala ng buwis. Verse 19, sumama siya sa kanila noong una, pero nang makarating na sila sa inukitang bato sa Gilgal, bumalik si Ehud at sinabi sa hari, mahal na hari, may lihim po akong sasabihin sa inyo. Verse 20, or the following kadugtong po na verse 19, kaya sinabi ng hari sa mga utusan niya, iwan ninyo kami, at umalis ang lahat ng utusan ng hari. Verse 20, pagkatapos lumapit si Ehud sa hari na nakaupo sa malamig ng kwarto sa itaas, sinabi ni Ehud, may mensahe ako sa iyo mula sa Diyos. Nang tumayo ang hari, verse 21, binunot ni Ehud ang kaliwang kamay niya
ang espada nasa kanang hita niya at sinaksak sa tiyan ang hari. Verse 22, at tumagos ito hanggang sa kaniyang ligod, at dahil mataba ang hari, bumaon pati ang hawakan ng espada, kaya hindi niya ito pinunot. Verse 23, pagkatapos, lumabas si Ehud sa kwarto at ikinandado ang mga pinto. So, ito na po yung umatake si Ehud, yung judge ng God or yung leader ng God na pinili to deliver the Israelites. Sabi niya ay nagdala yata ng buwis, so magbayad. Ano po yung makita nating katotohanan dito mga kapatid? Ito po, una, alam niyo, mapansin niyo yung Moabites na ito mga kapatid, yung hindi ka makagalaw, nasa bahay ka lang. Ito po yung nararanasan natin yun. Hindi ho ba parang ibinasa natin para haba ng talata? Humaba ho yung extension ng quarantine natin. Di ba? So, nakaka-relate tayo lahat dito. Dito tayo sa storya na yun. Bukod pa po dyan, siguro naranasan na rin po natin marahil, no? Yung ating mga grocery or food items sa bahay ay paubos na. Yung dilata ay de na lang at yung noodles ay no, nawala na yung DLES kasi yung yun, nakaka-relate siguro marami sa atin, ano, di ba, yung palabigasan, ano na rin, na malapit na rin sa critical level, parang dam, yung wallet ay, ika nga, malapit na maghingalo, ano, yung mga ganun. So, andito na tayo sa super challenge. Ano yun, ha? Practical. How about minsan emotion? Ayan, ang dami mong makikita sa mga negative news, mga minsan tao, minsan tayo, di ba, pag meron tayong problema sa bahay, mag-asawa kayo, hindi ka na makalap. Iba ho, inip na inip kung ano-ano pinagagagawa sa buhay, inis na sa sarili, mga ganun ho. Ito po yung mga challenge na kinakaharap natin ngayon. But listen to this. Ito kasi matutunan po natin kay Ehud. Si Ehud po, man of God siya, pinili siya, leader. Hindi lang po espada meron siya. Meron din po siyang strategy. Wow, ganda na sinasabi ng Banal na Espiritu. Yes, we need a sword, but also you need strategy and analyze the problem. Kaya po siya nagtagumpay. Yes, may espada siya pero kung di niya ginamit yung kanyang, hindi siya nagkaroon ng strategy. Alam mo strategy niya, nakipagkaibigan nga naman sa hari. But listen to me, kaaway po sila ng mga Israelita. Yung appearance niya as a representative ng bansang Israel, alam niyo ginawa niya? Ginawa niya sarili niya friendly. Galing, ano? So, parang, alam mo yun, ganun yung kanyang, ano. So, alam niyo, binabasa ko, ang galing ng taktika niya. The point here is this. Binigyan po tayo ng kaisipan ng Lord. And actually, pag humingi daw tayo ng wisdom sa Kanya, kapag sumusunod po tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng guidance, direction from the Bible. Wow! Kailangan yun yung hingin natin sa Panginoon. Lord, I need guidance, especially for this season. Alam niyo, may share po yung natutunan ko, Bishop Uriel. Tayo po, ano bang ginagawa natin? Kung iisipin ang hirap na paano kung makakasamba sa Panginoon, paano makapag-cell group, paano matataniman ng spiritual inspiration, ng vision, kaya sa bahay na lang. No, alam mo kapatid, bago na po ang norms natin. Let me say also this, bago na po ang standard and norm ng church. Okay, hindi na po natin magagawa yung magsisimba punta ng church in physical. Ang uso na po ngayon, and let me use the word uso, spiritually ay sasamba na sa bahay habang nanonood ng FB Live at this YouTube live stream or this YouTube replay recording. Ganun na po ang uso. Ang cell group po natin ay sa group chat sa Messenger. Actually, meron pa tayong hindi tinatry isa yung Zoom kasi po ay load consuming pero maganda po siya. Anyway, makikita ninyo, sumasabay tayo sa bagong trend ng evangelism. Now, kailangan natin, tingnan nyo to, this is a strategy. Ngayon, yun yung isang area para ma-win natin yung hustle natin sa church. Tama, spiritually, yung connection. Now, paano naman po sa buhay personal? Ayan. Ano ba yung mga laban natin na meron tayo? Ako po, syempre, may laban ako as a pastor. Kayo mga disciple ko, mga kapatiran, meron din kayo laban. Maaaring hindi tayo magka-same ng level, but ang makikita po natin yan, pare-pares tayong
may kinakaharap na challenge sa Lord. Okay? Diyan sa mga kinakaharap nating challenge, you need to have wisdom. Okay? You need to have strategy. Ano po ang gagawin natin, especially dito po sa mga kababayan, mga kapamilya, nanonood dyan sa mga bahay? Anong gagawin po natin this COVID pandemic na extend? O, diba? Paano mo iba-budget yung hawak mo? Pero ano nyo po, financially speaking, mga steward po tayo, mga kapatid sa hawak nating pera. Alam nyo, hindi ho makakatulong yung pagrereklamo. Kami rin naman ho, hindi pa rin ho nakakarating dito yung like yung sa DSWD, balita ko, meron na rito sa Talavera yata na nakarating, I don't know, o sa ibang lugar, mga nagre-reklamo sa, alam mo, hindi yung kapatid eh. You know what, the best thing we can do is pray to God and thank for everything. Una sa buhay, salamat din tayo doon, may effort silang ginagawa kasi alam naman natin talagang bawal lumabas at there are so many sacrifices na ginagawa, okay? And ako, natutuwa ako sa Lord, yung government natin, lalo sa pangunguna ni President Duterte, he's doing something, but alam nyo, may ginawa siya, meron din tayong dapat gawin. Yun po yung gusto ituro sa atin. Alam nyo to, may pagka-practical itong pinag-uusapan natin. Oo nga naman. Kasi si Ehud, siya lang yung gumalaw doon, panahon ng mga Israelite. Pero may strategy siya. Maganda. Okay? Nag-isip siya paano niya ma-overcome itong sitwasyon na ito. Alam niyo, una niyang tinarabaho. Parang sa chess. Tinira niya kabod yung king. Ang galing ng ulo. Tapos yung pagharap niya, hindi siya kaaway, friendly. Yung mga ganun ba? Ngayon tayo, paano natin haharapin yung mga challenges na sa buhay? No, I'm not saying same button na tayo papatay din. The point po is, we need to ask God wisdom. Okay, that's the very thing that we need to do. And at the same time, gamitin natin yung God-given talent natin na ibinigay ni Lord. Kasi bubigyan niya tayo binigyan ng kaisipan kasi may inilagay si Lord dyan. It's not true na hindi natin kayang isolve yung mga problem natin na kinakaharap. And kung hindi talaga natin kaya, that's why we need to ask God to help us. Yes, tutulungan tayo ni Lord. At the same time, may part din tayong gagawin. Naunawaan, ibig sabihin, may principle si Lord na sinusunod sa pagkilos niya. Di ba kayo nagtatanong, bakit di na lang si Lord lagi ang gumalaw? O kaya yung mga angels niya? No, kapatid. Let me remind you this. Sa Genesis chapter 1, verse 27 to 28, ang nakalagay po sa atin is multiply, rule, and subdue. Kasama pa yung word ni sa replenish, pero tatlo lang yun. Multiply, rule, subdue. Sa Tagalog, magpakarami, mamahala, manako. Ito yung word. Mayroong ikinabit na ability si God sa atin. Yung original na pagkakalika, ginagalang at yun ang pinag-ooperate ni Lord na operation. Did you understand? Spiritually speaking, kasama tayo, partner tayo, suppose, ng Diyos. Do you understand that? And this guy, Ehud, he understand that. Ngayon, nag-pray siya sa Lord and then he asked for wisdom. Binigyan siya ng God. So, mga kapatid, yun yung punto. Ang isang leader, ito po gusto natin sabihin, at isang anak ng Diyos. Okay, listen to me everybody. Iba ang mindset natin. Kasi nilalagyan tayo ng God ng bagong mindset. Ang mindset din natin na babago. Alam nyo, na-realize ko. Alam nyo, isip natin, alam nyo, sabihin ko na lang yung word na dapat nire-reformat. Diba? O, kailangan yan i-reformat. And after then, kasi pag hindi mo ni-reformat minsan, di ba, yung computer na virus. Alam nyo, na-realize ko, ang marami ko na-encounter mga disciple, bakit naging ganun sila? Merong ayaw ng mamansin, meron ng ganito ang takbo, yung mga sabihin mo na sinusumpong factor, ayun na yung nagdadrama na, kasi nga po yun kailangan ang isip kinakargahan ng galing sa Diyos. Okay? Especially in this mission season, lalo na kung disconnected. Ito po yung panahon na ang God is gumagawa ng spiritual connection through His leader, a deliverer. Okay? So, yun yung point number 1. Yung unang katotohanan na makikita natin sa letter B. And another thing is ito, yung sinabi natin kanina yung sukat ng espada na half meter. Alam mo ba, yung sukat, ito wisdom, yung sasabihin ng Banal na Espiritu, hallelujah. Yung sukat ng espada ni Ehud, saktong-sakto para makapatay ng hari.
Grabe, hallelujah. Hindi ko po, when I was reading the verse, wala ho akong sa salitang pagkain, wala akong panlasa. Matabang sa akin, pero sige lang, ako kasi ganun kahit walang dating, sige Lord, basahin ko. Alam niyo ho, nung binabasa ko, tas nung ipinaalala sa akin, ay grabe ito nga palang taong ito ubes. Nung isinaksak niya to bago sa tiyan, tas iniwanan niya, alam niyo, sakto po. Kung yung kutsilyo po maikli, ako hindi makakapatay yun. Kasi nga, obes itong taong to. Tama ba? So, the point is, ang galing pala. Ito kapatid, kung pagsasanay pala natin, dapat matagal na. Okay? Yung iba ito makikita natin, hindi lang sa atin. Depende dito sa mga nakaharap na challenge ng mga Pilipino kasi almost 2 months tayo din ang digdaya natin ng Korea or China. Lalabas dito ko talagang na-train yung mga espada ng bawat Pilipino. Did you get what I'm saying? Ability natin to survive, not just to survive but to do things. Yun lang sa usapang secular lang. Hindi pa spiritual. Paano pa sa area ng spiritual? Paano mo mapagtatagumpayan ng napakatitinding challenge, especially spirito ng kamatayan kumikilos kasi it's the coronavirus, the COVID-19. How can you overcome this thing? But you know what? Ang ganda mga kapatid. Grabe. Makinig po mabuti. Yung mga pinili ni Lord, yung mga leader, if you're listening right now, kung naniniwala ka, isa ka ring leader, hindi ka man nagmahawak pa ng cell group, yes kapatid, ikaw yun. Mga anak ng Diyos na tinawag niya, listen very carefully. Yung espada ni Ehud, sakto, nakapatay na isang hari. The point is this. Kaya pala ako tinitrain ni Lord spiritually. Kaya pala tayo nagdi-disciple, nagmi-mentoring for this situation. Kasi yung espada mo o yung skills mo, sapat para ma-overcome yung problema mo malaki. Hallelujah! Yaan ang purpose ng God na minsan hindi natin binibigyan ng focus. Wala lang sa atin minsan kasi ito, listen to me, ganito po kataas ang porsyento ng prayer and devotion. Let me say, lamang ang nagte-train everyday ng prayer devotion niya at sumusunod sa kalooban ni Lord. Yung may connection sa pastor, may connection sa kanilang mga leader, in advantage po kayo. Siguradong meron kayong espadang nahasa sa inyo. Sigurado yan, makakatumba ng enemy. Amen? Okay, that's number 2. Ulitin lang natin ang point number 1 ay sabi po kanina is God uses a leader. Number 2, the leader must have a weapon. Point number 3, the leader must sound his trumpet. Okay. Tatalon po tayo sa verse 27. Ganito po sabi. Pagdating niya sa kabundukan ng Ephraim, hinipan niya ang trumpeta para tawagin ang mga Israelita sa pakikipaglaban. Pagkatapos bumaba ang mga Israelita mula sa kabundukan sa pangunguna ni Ehud. Verse 28, sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin dahil pagtatagumpayin kayo ng Panginoon laban sa Moab sa kalaban ninyo. Kaya sumunod sila sa kanya at sinakop nila ang tawiran ng ilog ng Hordan patungong Moab at wala silang pinatawid doon ni isang tao. Verse 29, nang araw na iyon nakapatay sila ng 10,000 malalakas at matatapang na Moabita. Wala ni isang nakatakas sa kanila. Verse 30, sinakop ng Israel ang Moab ng araw na iyon at mula noon naging mapayapa ang Israel sa loob ng 80 taon. Grabe, hallelujah. Ano ba yung mga makinig kayo, ang dami may sasabihin po sa atin ng Banal na Espiritu. Are you ready? This is it. Ang unang sa sinasabi pong katotohanan sa atin ng Banal na Espiritu, ang leader, alam niya dapat magpatunog ng trumpeta ng maraming taong makakarinig. Hallelujah. Alam niyo ba yon si Ehud, when he sounded his trumpet, narinig yun ng lahat ng Israelita and they all follow. Wow! Anong punto? Tayo pong mga leader, dapat tayong magpatunog ng trumpeta ngayong oras na ito. Did you realize what I'm saying? Come on, the Lord is speaking to you right now. Number 2, sabik na sabik at naghahanap ang mga tao na makarinig ng tunog ng trumpeta. Wow! Hallelujah!
Grabe, let me repeat. Sabik na sabik at naghahanap ang mga tao na makarinig ng tunog ng trumpeta. Thank you Lord Jesus. Ano yun? Magandang balita na galing sa Diyos or salvation. This is the right time mga kapatid na sharean natin sila ng Word of God. You know, I experienced this mga kapatid sa mga relatives ko, sa mga pinsan ko. So, I will not stop praying and I will not stop sharing the Word of God with them. Yung isa po ay everyday kakonta ko, talagang tinitrain ko siya via chat. Hindi lang talaga kami nakapag-video chat kasi ay nagkakaproblema yung kanyang signal sa Pangasinan po siya. Ang pangalan po niya is Uncle Tony Amarille. Kung napanood niyo po ito, magandang hapon po sa inyo, Uncle, sa inyo ni Auntie Sol at sa kanya pong mga anak na nasa ibang bansa. Let me greet you also kay Kuya Arnel at kay Kuya Arjon. Magandang hapon po. God bless po, nawa ang pag-iingat ni Lord na maranasan sa inyo. Anyway, here's the point. Sabik na sabik ang mga tao. Do you realize that, kapatid? Yung pong mga kasama natin sa tahanan, sabik na sabik ang lahat na makarinig ng balitang galing sa Diyos. Can you hear the news from Italy? An atheist doctor na ngayon ay kumilala sa Diyos. Wow. Anong ginamit? Ito, yung problema, may marami namamatay na hindi na kayang solbahin ng medisina ang pagsasalba ng tao. Bumalik sila sa kanilang sinasabing, alam nyo, ganyan sa kanila pagka wala ng solusyon, mag-pray ka, tumawag ka sa Diyos. They only look God for as a last resort. Well, tayo mga anak ng Diyos, hindi. Una pa lang sa Diyos na tayo umaasa at dumidepende. Amen? At sabi pa dito, alam nila kapag narinig nila ito, ay susunod talaga sila. Hallelujah. Alam niyo ba yun? During that time, listen to this, si Ehud, nung napatay ni Hari, bumalik na siya, hindi na siya mahabol ng mga soldiers o ng mga leaders doon sa palasyo. Andun na siya sa mga Israelites. Pinatunog niya yung trumpeta. Anong punto? Lusog. Hallelujah. Nung pinatunog po niya, sumunod lahat ng Israelite people. Listen, basahin niyo yung verse. Ayan sumunod lahat ng Israelite people sa verse 27. And then, ano nangyari? Alam niyo po ba sa bansang Israel, ang pagpapatunog ng trumpeta, hindi po basta-basta yan. Kaya nga merong Feast of the Trumpets, mga kapatid. Jewish culture. I'm not familiar with their celebration. Pero magkakaiba po yung tunog nila. Minsan may isa lang, may ihipa ng matagal, mayroong paulit-ulit, mayroong iba-iba tunog. Ganun po. Kaya ang pagpapatunog po ng trumpeta sa panahon po nila, hindi po basta-basta. Meron silang sound for war, sound for gathering, sound for celebration. Those things, may meaning yun. Aba, nakapagtataka, nagpatunog po ng trumpeta itong isang leader. Lahat ng Israelita natatakot, biglang sumunod. Wow! Listen, mga leader. Hallelujah, makinig kayo. Ginigising tayo ni Lord, mga anak ng Diyos. Ito pa isang katotohanan. Hallelujah. Tayo ang trumpeta ng Diyos na pinatutunog niya. Amen po ba? Grabe. Nakaka-bless. Praise the Lord. Grabe. Alam mo, kaya titingnan mo yung sitwasyon mo. Why are you looking to your negative situation? Bakit ka natatakot? Why are you hesitant doing these things? Come on. Hindi gagamit, listen to me, hindi gagamit si Lord ng ibang tao. It's you and I. At kung tayo ay wala na po sa vision, hindi na talaga natin magawa. Kung hindi na tayo filled ng Holy Spirit, kung wala na tayo sa kalooban ng God, sure yan, we cannot do it. Ang ginagawa na lang natin ay katulad ng sekular na ginagawa ng ibang tao. Makinig ka kapatid, tayo yung pinili ni Lord. Wala kang kaalam-alam. Isang tao lang yan Isang tao o ilan tayo. Diba? Kung lahat tayo nakapatira sa Bethel of FGC gagalo o sa lahat ng born again man nakapanood ng video to, lahat tayo gagalo sa buong Pilipinas. Imagine what will happen in our country. Mararanasan natin ang great revival na ipaparanas ng Lord sa end times. Alam nyo, yan dapat ang makita natin. Huwag natin makita yung pagkagunaw ng mundo. Yes, dadating yan, but listen to me. Look for the highest purpose and direction ng God. Huwag lang yung pansarili nating direksyon. Ito kasi si Ehud talagang sinunod niya ang kalooban ni Lord. Alam niyo, marami tayong matutunan dito, guys. Mga kapatid sa pangalan ng Panginoon. So mga magulang, kapatid, mga anak na nanonood po sa inyong mga taanan. Alam niyo, if you decide to be used by God, God will use you. Okay? At ang Diyos ang ginagamit po niya yung mga anak niya. Yung mga pinili niya. Amen ba? Now, you must decide, kapatid, na magpagamit sa Panginoon. Hindi po, hanggang hindi naman niya ipipilit ang sarili niya sa iyo. Okay?
And ako naniniwala, while you're watching this, meron kang desisyon magpagamit. Amen? Ako naniniwala may kinakausap ang Banal na Espiritu. Hallelujah. Ituloy lang natin. Sabi po ito, basahin ko sa inyo sa Ephesians chapter 2 verse 10. Let me read it in English translation kasi sa Tagalog ay walang kulang yung mga words na nakalagay at saka po sa King James. Kaya tagalogin ko na lang din. Sabi po sa NIV translation, basahin ko po naman sa English, Ephesians chapter 2 verse 10. For we are God's handiwork or masterpiece. Wow! Hallelujah! Created in Christ Jesus to do good works. Glory to God, grabe. For which God prepared in advance for us to do. Sa King James, hinihanda na bago palikhain ng sanlibutan. Sa Tagalog, tayo'y mga obra maestra ng Diyos. Hallelujah! Alam niyo ba kung saan nilalagay ang obra maestra? Di ba yan separate yan sa isang area ng museum. Now, ganito na lang. Yung mga obra maestra, pwedeng hindi lang naman painting yan, pwedeng music instrument. Ako po, musician, nagigets ko po yan. Ako po, maselan po ako sa instrument. Hindi po ako gagamit ng sintonado. Okay? Sounds na may nagaground. Sometimes, pag dumatayo ako, laki na salamat sa biyaya ng Panginoon. Pero alam niyo po yung dati kong nature. Pag meron konting kilig lang, hindi talaga ako, titigil ako. Ay pupunta ako sa ayusin ko muna. Ngayon nung nagpastor ako, daming nabago ng gatsaan. Now, kaya alam ko po yung, kasi nanggaling ako ron yung word na masterpiece. Kasi bakit ka masterpiece? Ibig sabihin, hindi ka gagamit ng iba. Yung masterpiece mo gagamitin mo. Amen? Listen to it, mga kapatid. Therefore, ikaw at ako ang masterpiece ng God. Woo! Hallelujah! Grabe! Thank you, Lord. Listen to me. Bakit hindi ang anghel ang masterpiece o si Archangel Miguel? The strongest angel on heaven. Or why not Archangel Gabriel, yung chief angel ng tagapagbalita o total good news naman na sinasabi. Why us? Sabi po sa aklat ng awit, mas mataas pa sa atin ang mga anghel. So, anong kinalaman natin? Tingnan nyo pa ang katotohanan, gaano ba kalaki ang universe? My God, mga kapatid, ang universe nasa kamay ng Diyos. At sabi po sa napanood kong bagong discovery, ang universe daw po is infinite. Hindi na uubos ang size, just millions of millions ng mga bituin, ng mga heavenly bodies na nakalagay dyan. At sa universe, ilang galaxy ang nakalagay. Wow! Nakaka-mind-blowing, mahirap po isipin, tama? Sa galaxy, diyan nakalagay ang solar system, tama? O, ano mas malaki, di ba? O, yung galaxy. O, sa solar system, ilang planeta yan, Siyam? Ano na lang ang size ng araw? O, siyempre, mas malaki ang araw sa mga planeta. O, ito, yung araw. Anong size ng araw sa mundo na ating tinitiran ngayon? Mas malaki ang araw. Kapatid, yung mundo sa size ng buong Pilipinas, wherever you are, whoever are you na watching this video, even you are not a Filipino, ano na lang ang size noon sa bansang kinalalagyan natin in us Philippines. O ano ang size ng Nueva Ecija sa Pilipinas? Anong size ng Talavera sa Nueva Ecija? And listen to me. Ano na lang ang size ng ikaw at ako na isang sukat ng alabok na lupa sa buong universe para ibigin at palagyan ng Diyos at tawagin niyang masterpiece. Hindi ka ba namamanga at kinikilabutan? Hallelujah, grabe. Therefore, we can declare. Alam niyo, gusto sinasabi ng Banal na Espiritu, listen please. Therefore, I was born for this situation. Woo! Hallelujah, amen, grabe. Let me repeat. Therefore, I was born for this situation. Grabe, ipinanganak pala ako para harapin itong pandemic na ito. Hallelujah, amen ba? Para magligtas ng mga tao, hindi para alipinin ang pandemic na ito. Come on, rise up. Know your worth. Kilalanin mo kung sino ka sa pangalan ng Panginoon. Grabe, let me say it again. Hallelujah. Tanggapin mo ito, kapatid. Therefore, I was born for this season. Okay? Sabi po sa point, pang-apat na katotohanan na makita natin dito sa number 3. Naakay agad sa pagtatagumpay lahat ng Israelite. Nakaranas po ng kapayapaan within 80 years dahil lang sa isang tao. Listen to me. Kapag ikaw at ako, marami pala tayong maaakay. Hindi lang yun. Yung maaakay natin, mag-aakay din ng iba. Hallelujah. Ito yung gusto ni Lord. Now, hindi po para sa sarili natin kasikatan. Ako, nag-preach po ako sa video. I don't care how many viewers ang... yes, syempre,
nagbibideo tayo, ang focus natin mataniman ang buong kapatiran at kung sino man nangangailangan spiritually, makakilala sa Lord. Pero does not necessarily mean na I'm playing this video para lang manood dalawa, tatlo. It's useless. I'm not utilizing this video. You see? Ako natutunan ko sa mentoring with Bishop Uriel, learn to utilize the video and maximize mo yan, ang purpose mo yan, hindi lang para magkaroon ng viewers. Pero mataniman mo sila at ang buong church is ma-tune in spiritually. At the same time, sila rin, sa pamamagitan ng mensahe ng Panginoon ng video na ito, makapag-akay ka sa Panginoon. Can you imagine? Kaya po, alam nyo mga kapatid, totoo po, we are born for this season. I believe ang mga anak ng Diyos we are born for this season. Amen? Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Hamon po sa bawat isa sa atin. Ngayong hapon na ito. Sa inyo pong mga tahanan, sino po kaya yung kinakausap ni Lord na mga ehud na gagamitin niya sa panahon na to para sa kanyang kalulalian? Amen? Kung ikaw yung ehud na yun, sumabay ka sa akin sa panalangin. Okay? Pwede ba dyan sa pagkakaupo ninyo, while watching this, pabanin po ako nagpupunas, mainit, hindi po kasi ako nagbentilador, baka maka-interrupt sa sounds, ano? Hindi na ako nagsaksak ng sound system, so I'm using now this headset of mine para i-record yung voice. Alam mo, sa pagkakaupo mo dyan, sumabay ka sa panalangin, i-commit mo yung buhay mo sa Panginoon. Okay? Meron po ba sa inyo gustong magpagamit sa Panginoon? Sabayan niyo po sa panalangin, okay? And then pagkatapos po natin sa panalangin, I request, please mag-comment po kayo dito sa video na ito. Click and subscribe and mag-comment po kayo. So, sige po, para mapag-pray po namin kayo sa pag nabasa po namin yung mga comments po ninyo mga kapatid. Okay? Right now, ang God po natin tumatawag siya ng mga anak niya. And listen sa mga leaders po, ng mga kapatiran, na makapanood nito. Alam mo kapatid, tayo ang gagamitin ni Lord. Huwag mong bitawan yung tawag ni Lord sa'yo. Ikaw ang ehud na tagapagligtas na kailangan ng mga disciple mo at ng maraming tao. Amen? Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you sa iyong mga salita. Napakabuti mo. Thank you for your word. Precious Holy Spirit, we give you all the glory. Salamat sa power mo nararanasan namin. Patawarin niyo rin po kami, napipigati ka namin for so many times and sinusunod namin ang sarili namin diskarte. Lord, right now, gusto namin muling ikumit ang aming buhay sa iyo in the name of Jesus. Lord Jesus, sinusuko po namin ang aming buong pagkatao sa iyo. Gamitin mo po kami for this season and we pray na bigyan niyo po kami ng spiritual strength. Gamitin niyo po kami, mailapit namin sa iyo mga kamag-anak namin. Lord God, i-bless niyo po yung mga nanonood right now. Maranasan po ang biyaya, magamit po sa iyong kalulatian for your glory and maranasan namin ang katagumpayan na nanggagaling sa iyo. Give us wisdom, Lord God, sa mga challenges na aming kinakarap. Dapat pala meron kaming sandata and meron din kaming strategy na gagawin namin. Mga stewards kami sa mga hawak namin pera, hawak namin pagkain, mga resources namin sa bahay. Gamitin namin for your glory. Huwag namin aksayin. And Lord God, maging magdala ng hamon ang buhay namin. Kami yung magdadala ng mabuting balita ng pag-asa, ng revival sa buong Pilipinas for your glory at sa buong mundo, Lord God. Yes, use us, Lord God. We believe that our country, Philippines, is for Christ. Pinagpe-pray din po namin yung buong Pilipinas. I-cover nyo kami ng iyong blood. Ang prayer namin, hindi na po madagdag yung mga nagpa-positive sa COVID-19 in the name of Jesus. Lord God, ang prayer namin, lahat po yung more than 3,000 Panginoon na positive at yung mga mga patient, Panginoon, ang prayer po namin, gumaling po silang lahat in the name of Jesus, Lord God. Na-apply namin ng iyong banal na dugo. Thank you for the healing, Lord God. We pray for your mercy, Lord God, in our country, Lord God. Salamat po sa iyong pag-iingat, sa iyong pag-ibig, Lord God. I-cover din yan ang iyong blood, yung mga frontliners, mga doctors, nurses, mga medical practitioners, mga police, Panginoon, mga government officials. I-bless niyo po sila, i-cover niyo ng inyong blood. I-bless niyo po si President Duterte, mula sa kanyang buong family, bigyan niyo po siya ng wisdom na kalakasan, spiritual, Lord God. I-bless niyo, Panginoon, maging yung mga kanyang gabinete, mga senators, congressmen, lawyers, governors, mayors, hanggang sa mga kapitan. Lord, ang prayer namin yung pong ayuda ng gobyerno maibigay sa bawat mamamayang Pilipino, sa bawat pamilya, in Jesus' name. Convict niyo po, sinasaway namin ng spirit of corruption. Convict niyo po ba ng spirit of buhay ng bawat isa. Father God, ang prayer namin, makakilala po mga kababayan namin in the name of Jesus. Marami pong mga tao nagugutom ngayon sa salita mo. Yung spiritual ears ng bawat isa ay i-open mo po, banal na spirito. We believe in your power, walang imposible sa iyo. And patuloy na kalakasan, biyaya at pagpapala mo po ang maranasan sa namin, Panginoon. Thank you, Lord God. We give you all the glory. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, before I end, isang announcement po, our last part is this coming Friday, ang day po is April
17. Okay, kung nagkakamali, April 17 po, bandang hapon po, tayo po ay magkakaroon po ng evangelism. Okay, pakitandaan nyo po yan sa Friday po yan mga kapatid, April 17, bandang hapon po, magkakaroon po tayo ng evangelism. So make sure na lahat po ay makapanood po ng FB Live. Make sure po na mag-load po tayo at invite po natin ang ating buong family, mga friends, mga kamag-anak. This is our way para ilapit po natin sila sa Panginoon. Amen? So, gagamitin natin ang YouTube Live or ang FB Live para po madala natin sa Panginoon yung mga tao. Okay? So, standby din po sa mga announcement natin mga kapatiran. Sa lahat po ng mga cell group, sa mga boys, girls, sa kabataan, ng mga cell group po natin mga kapatid ay sa pamamagitan po ng group chat natin sa Messenger. Okay? Ang purpose po natin kung bakit tayo nandoon kasi po masyado pong magastos sa load kung tayo po ay gagamit po ng group chat or video chat. So, binigay po sa akin wisdom ng Banal na Espiritu. So, magitan na lang po ng Messenger. Okay? Alam nyo, ang ganda ng mga karaan pong cell group. Alam nyo, ine-encourage po natin ang lahat ng mga nasa cell group na kayo po ay sumama sa cell group ng group chat. Ngayon, kung meron po sa inyo gusto pang sumama sa mga babae, lalaki, mga kabataan, sumama po kayo. You are welcome. Please message nyo po ako or i-approach nyo po yung mga kasamahan namin sa church na kasama natin dyan sa bahay na gusto nyo sumali sa cell group. Ano po masaya sa cell group kasi nagpapalakasan tayo doon. By ano po yan? By gender po yan. Boys, girls, mga kabataan. Ganun po yan. Okay? Napakasaya po doon. So, yun lamang po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless everyone. Magandang hapon po sa atin. See you on Friday.